anato ang validity sa pulong sa Ginoo. Our study centers on Jesus Christ. So Christ center ang atong pagtuon. We have coherence and unity in the Scripture. It's because we have one author, and that is Jesus Christ. Amen. Sige hapon may adlaw kaninyong tanan mga higala namo nga nagasunod niining atong padayon nga programa Pulong sa Kinabuhi. Kamusta kamong tanan? Hinaot nga naa kamo sa maayong kahimtang og andam na sad nga paminaw magakauban kanamo karon niining ato padayon nga pagtuon, pagsusi sa pulong sa Ginoo og hinaot nga ato pagyud masabtan sang klaro ang kamatuoran ang pulong sa Ginoo. So sige hapon kita inyohang madunggan o inyo kita makita sa ato nga Hope Channel Central Philippines Facebook page o gina-cross post kita sa nagkadaiyahang mga Facebook pages sa tibuok Visayas sa ato nga mga conferences and missions. O madungog sad kita sa nagkadaiyahang mga FM stations sa AWR Hope Radio Toledo and also sa Hilongo sa Yuk FM o some other FM stations nga dili na ako ma-mentions but ilaha kitang gi-air sa ilahang mga program. So sige hapon mga higala nini nga takna ang atong pagatun-an another very interesting kaayo tungod kay we will be studying about My Redeemer Lives, no? Ang ako nga manluluwas nagkinabuhi siya. So previously atong hisgutan gamay ang ato nga topiko about Christ's work of salvation. It really focuses on saving the world tungod kay sa sala because of sin kining kalibutan gitigana alang pagalaglagon. So busa mga higala sa gihapon naghangyo kami to share sa ato nga Facebook page sa inyohang mga family members, sa inyohang mga higala aron sila usab makaambit sa panalangin pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So ang atong programa ato kining sugdan pinaagi sa pagampo after sa prayer ni Pastor Bon Sanchez, then maghahatag ako gamay lang introduction before si Pastor magahimo sa iyahang overview sa atong pagatun-an karon My Redeemer Lives. So atong hangyoon si Pastor Bon sa pagampo. Sige, magampo kita. Diyos Amahan, among ginadayeg ang imong ngalan ining taknaa sa imong dakong gugma nga gipakita nimo kanamo pinaagi sa imong anak nga si Ginoong Hesus nga namatay sa cross. Og dili lang siya napatay apan siya nabuhi og naghimo nga among pinakamataas nga pare ngadto sa ikataasan sa langit. O Ginoo, kabay pa ikaw magpanalangin niining amo programa nga amo masabtan kung ano kadako ang imong mga plano para kanamo ug imong gugma sa matag usa kanamo. Kabay pa ikaw magkauban namo pinaagi sa imong bulan nga espiritu. Nagud amo masabtan ini mga pulong nga among i-discuss. Yes, ang among mga kaigalahan o mga kaigsuonan maka hangop sa mga butang nga among gi-discuss niining takna. Salamat Ginoo niining pribilehiyo sa pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Amen. So sa dili pa kita magsugod no sa ato nga pagtuon karon atong himuon ang pagpanamyaw siguro atong hangyoon si Pastor Narciso to start with, then Pastor Bon, then ako ang katapusan. Okay. Sa makausap pa, ako gipasalamatan kining higayon nga gihatag kanamo og kami maka-invite pag-usab sa ato mga viewers sa pagkakaron. Ang ato mga local missions and conferences ako pahibalo sa ato mga magbubuhat, sa ato mga laymen, sa ato mga kaigsunan nga adunay panahon sa pagpaminaw niing programa ato kini suportahan, ato kini tabangan nga makaimbitata sa ato mga kaigsunan, mga kaigalahan para makabenepisyo sa mao nga programa nga walay lain kundi ang pulong sa kinabuhi.
Daghang salamat. Pastor Bon? Ako po gina-encourage ang atong mga kabatanunan sa tibuok Central Philippine Union Conference nga maminaw pod ni ining mga diskusyon nato kay dili lamang ni sa mga atong mga mature nga mga kaigalahan ug mga kaigsuonan apan it is also beneficial para sa atong mga batan-on. So greetings dining programa nato pulong sa kinabuhi nga maghatag kanato sa mga insights gikan sa balaan nga kasulatan o gikan sa Ginoo. Hinaot pa nga kamo magpaminaw o magtan-aw sa Facebook Live nato o atong suportahan niining programa kay para niini sa atong kaluwasan o sa atong pagtuon o pagsabot sa mga pulong sa Ginoo. Salamat Pastor Bon sa gihapon, amo kamong gipasalamatan no sa inyo nga pagpakikaoban. Labi na sa atong mga kaigalaan, sa kasinabuanuhan nga mga areas, sa atong mga kauturan sa mga Ilonggo no nga mga area, sa atong mga kabugtuan, mga kasangkayan dira sa Samar ug Leyte, sa atong mga waray speaking friends, and also sa atong mga katagalogan. Magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat, no? Thank you for joining us nining ato nga pulong sa kinabuhi segment design sa atong gitawag online Bible study. So thank you, and again we are asking you to share sa ato nga Facebook page, sa ato nga link sa inyong mga friends aron sila usad ma-benepisyuhan. So karong takna, as what we have mentioned, naatay pinagkanindot sad kaayo nga pagatun-an, mao to ang ato nga gisgutan ganinha about I know that my Redeemer lives. Nahibalo ako nga ang akong manunubos, manluluwas siya nagkinabuhi. But before that, nga si Pastor Narciso maghatag sa gitawag overview or introduction sa ato nga study, it's nice also to have a glimpse kung unsa ang atong gisgutan sa milabay nato nga pagtuon mga higala may tungod sa Christ's work of salvation. Ang buhat ni Kristo alang sa pagluwas sa tao, nganong luwason man gyud ang tao o nganong si Kristo man ang gipadala sa Dios nga Amahan. Tungod ato tong gisgutan nga because of what? Because of the love of God. Mao ang nahitabo igsoon, no? Dili nahitabo, mao ang nagmove sa kang Ginoong Hesus nga iyahang tugyan ang iyang kinabuhi alang kanato og pinaagi lamang gyud sa iyang dugo ikaw maluwas, none other else. Moto atong gidiskasan, matod pa igsoon sa explanation si Pastor Bo nag-mention nga only through the blood of Jesus Christ. Nganong uban paila sila nga sila sad ang manluluwas. They are the Messiah, the claimant Messiah, no? Daghan kay itong gi-mention nato. Previously nga nagpaila nga sila sad si Kristo, pero asa naman sila karon, nabanhaw ba sila o wala, no? Mao na ang atong connectivity sa atong lesson karong takna maigsuon sa atong discussions that my Redeemer lives. So si Kristo naghimo sa pagluwas sa tao, so iyang gihatag ang iyang kinabuhi kanato aron kita maluwas pinaagi sa atong mga sala. Nagpakamatay siya sa krus sa Kalbaryo. So sa diha namatay na si Kristo, that is the connection, Pastor Narciso, sa iya karon nga overview nga human nga si Kristo namatay, naghatag sa iyang kaugalingon alang kita matagaan sa kinabuhi nga wala katapusan. That is the very reason why nga si Kristo kinahanglan siya mabanhaw og mabuhi aron kita matagaan sa gitawag paglaom. That is why ang uban igsuon mangutana sila, tinuod ba gayud nga si Kristo nabuhi? Just to share with you one of my experiences when we were visiting the Holy Sepulchre right there sa sentro gyud sa Jerusalem. Didha sa Jerusalem na area, sa Jerusalem City, usa pastor nga among gibisitahan katong lubnganan ni Kristo. So tulo ka area nga gihimuan og lubnganan, usa ang sa gitawag sa cave, naay usa ka mausoleo ug naay pansyon nga kanang pansyon mara siya nagkuan ng sayuta nga nindot kay pagkagama. Na ako'y nakit-an nga usa ka babae nga big time, gwapa kaayo niya, big time gid siya imong tan-awon, ang iyang pamayhon.
grabing hilak niya, diha gyud iyang gipatulo ang iyaha mga luha murag mais kadagko dinha gyud sa pansyon sa unsa niya. Pag samtang siya hilak, ako ta siyang adtuon og ako siyang sultihan og ingnon, ma'am, kanang wala ba ka mahibaw nga ang imong gihilakan nga mao si Ginoong Hesus wala na dinhi sa lubnganan. Kaya nga naman igsuon, unsa may buoti pasabot. That is why in our study karong taknaa, atong tun-an ang Mateo Kapitulo 20, mga igsuon. That is very interesting. Pastor Narciso will explain to that. No? Nga mauna ang gimension sa Matthew chapter 20 nga the first day of the week is the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. We praise the Lord, mga higala, nga ang imo ug akong manluluwas nga namatay siya para kanimo ug kanako, nabanhaw siya after 3 days. Og sa human siya nga nabanhaw, nagpakita siya sa iyang mga tinun-an. Og karon mauni ang atong hangyoon si Pastor Narciso to give an overview sa ato nindot nga pagatun-an igsoon. Again, I would like to repeat ang ato nga uluhan, I know that my Redeemer lives. Pastor Narciso, atong ihatag kaniya ang higayon. Thank you so much, Sir Bern, sa imo gihatag kanako nga panahon sa pag-explain sa overview sa atong pagatunan karon. I know my Redeemer lives. Now, sa gimension nimo sa Matthew chapter 20, naghisgot mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo. Pero sa ato mga viewers sa pagkakaron, sa nagapaminaw sa pagkakaron, i-connect nako ang overview or introduction sa atong pagtuon dinhi sa balang kasulatan nga mabasa nato sa unang Korinto kapitulo 15. Kay dinhi gihisgutan ni Apostol Pablo mahitungod sa pagkabanhaw, mahitungod sa pagkamatay sa ato nga Ginoo nga walay lain kundi si Jesucristo. Og ako isulti kaninyo mga kaigsuonan, mga kaigalahan, nga kining chapter 15 sa 1 Corinthians, ang audience niini daghan kaayo, mixed multitude, na ay Greeks, na ay Diyos or mga Hudeo, og unya sari-sari, lain-lain nga mga tao. And they were talking about the resurrection of Jesus Christ. So sa atong napaminawan sa ato programa karong taknaa, kining ato pagatunan karon, no, ang sentro niini walay lain kundi ang pagministeryo, ang plano sa kaluwasan, ang pag-antos ni Kristo sa cross para nga kita nga mga tawo nga mga makasasala aduna tay pagsabot, aduna tay pangunahuna nga ang Kristo, ang Redeemer nga ato pagahisgutan nabuhi pag-usab para nga kita makabaton sa kaluwasan, mga kaigsunan. Now, sugdan ako diri sa pagbasa sa versikulo 3 nga nag-ingon sa 1 Corinthians chapter 15, ingon dinhi, "For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures." Now, dinhi mga kaigsunan, nagpasabot nga si Apostol Pablo nagpahibalo sa iyang audience nga si Kristo tininuod nga namatay tungod sa sala sa mga makasasala. Unya, dugangan niya sa versikulo 4 nga nag-ingon, "And that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures." So mauni ang connection sa Matthew chapter 20 nga namatay si Kristo adlaw nga Biyernes, no, nagpahulay sa ikapitong adlaw, pero sa unang adlaw sa semana nabanhaw pag-usab si Ginoong Hesus, mga kauturan ug mga kaigsunan. Unya, tataw kaayo klaro nga kining Kristo nga nabuhi pag-usab adunay mensahe nga pagkadad-on sa mga makasasala ug kini mao ang paglaom. Now sa bersikulo 12 sa mao nga kapitulo 1 Corinthians 15 nag-ingon dinhi, "Now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead?" Now take note ang statement nga gigamit. Some among you say that there is no resurrection of the dead. Sa ako nga giingon,
sari-sari ang audience nga nagpaminaw ni ini. But I would like to emphasize that Paul has been telling very boldly nga si Kristo nga namatay didto sa cross na banhaw pag-usab mga kaigsunan. Unya, nag-ingon pa sa versikulo 13, but if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, then our preaching is empty, and your faith and my faith is also empty. So mga kaigsunan, kini nagpasabot sa matag usa kanato na ato may baw-an nga si Kristo mao'y manunubos, namatay, nabanhaw pag-usab para nga kita makabaton sa kaluwasan mga kaigsunan. Okay, for a few seconds sa ato nga pagtuon. Sa versikulo 17, and if Christ is not risen, your faith is futile, you are still in your sins. Busa mga kaigsunan, mga kaigalahan, pasalamatan nato ang Ginoo nga aduna siya'y plano sa matag usa kanato, and our Redeemer lives again, nga kitang tanan ato masabtan nga siya may dako nga saad, siya may gahatag kanato nga walay lain kundi paglaom kinabuhing dayon nga iya igahatag sa matag usa kanato. Okay, ako ihatag ang panahon sa ato mga panelists kay Pastor Von, kay Sir Bern, mahitungod sa resurrections, sa ministry nga gihimo sang ato manluluwas para sa mga makasasala. Salamat, Pastor Narciso, sa very interesting kaayong overview and introduction sa ato nga study magigsuonan nga I know that my Redeemer lives, no? Igsuon dili basta-basta kinang pagkabanhaw sa atong manluluwas. Siguro atong ihatag ang more theological insights kay Pastor Bondian Sanchez mahitungod sa iyang observations about this particular topic. Pastor? Kung atong huna-hunaon nga si Kristo kaniadto namatay siya didto ngadto sa krus sa Kalbaryo o wala siya nabanhaw, siguro he has paid the ang atong sala iyang nabayaran, but then if there is no resurrection, then it will be still futile. It's because ang iyang kamatayon is an empty hope para kanato nga walay pulos, Okay. walay silbi. Ang iyang kamatayon gibayra niya, pero unsaon man nga dili man ta mabanhaw kay wala man pud siya nabanhaw. Okay. No? So the resurrection of Jesus Christ is an example that provide us a promise that when Jesus Christ save us from sin, giluwas kita sa kamatayon or sa atong sala, yet he overcame death through resurrection. And that's why we have hope nga niining kaluwasan nato gipakita ni Kristo nga bisag siya namatay apan may gahom siya nga kita mabuhi o kita mampud mamatay niining kalibutan because of sin, and yet the hope is with us because of the resurrection of Jesus Christ. Okay. Salamat, Pastor Bon, sa lalom nga insights nga imuhang gihatag. Mahigala, siguro naasad kamoy mga panghuna-huna sa inyong naabot, no? Sa inyong huna-huna, mga pangutana, kabahin ani. Ako sad naasad ko'y mga pangutana, but we are blessed because we are a Bible-believing Christian. And those of you who are listening perhaps and you are not convinced about the Bible, maigsoon, you are struggling, no? Kung inyo bang tuuhan kini nga si Kristo namatay, then after 3 days nabanhaw, unya ang nindot dinhi manggod nga senaryo kung imong tan-awon ang pag-accept ni Jesus Christ sa challenge nga mahimo siya nga Mesias, mahimo siya nga Savior, Redeemer sa mga tao nga nakasala. One thing ra man good, Pastor, no? One thing ra gyud kung atong tan-awon, ang pinagyud ka alibutod kung tan-aw nato. Ang pinaka-center, ang pinaka-heart ni ining tanan nganong si Kristo
gihatag niya iyang kaugalingon ug willing siya mag-sacrifice because of sin. Okay. Because of sin. Okay. So tungod diining sala, the remedy of sin is the what? Is the blood of Jesus. Okay. So pwede ba na nga ipatulo nimo imong dugo nga dili ka mamatay? Yeah, ma-hemorrhage man ka, patay ka gihapon, di ba? Yes, granting nga kung imuhang ipatulo imong dugo, ihatag imong dugo. So meaning to say, ang imuhang kinabuhi, imong yung ihatag the entire life imong ihatag para nga maormanggod kini ang remedy. Nga ang mga makasasala matagaan sa gitawag paglaom. So take note the word magigsunan hope, paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. So to show to us nining taknaa, gimension ni Pastor Narciso, gimension ni Pastor Bon, mga higala nga pinaagi lamang sa kamatayan ni Kristo ug sa iyang pagkabanhaw, kita natagaan sa paglaom. So dinhi karon kung atong tugkaron pagayod mga igsoon, ang kamatayon ni Kristo dili biya ingon ordinary lang kasinatian o ordinary nga kahimtang nga iyahang nahimo alang kanimo ug kanako. But what is a very inspiring here that the Bible itself, ato naman itong gidiscuss si Kristo namatay, no? Si Kristo namatay. So the Bible here gidescribe ni Pastor Narciso sa chapter 20, igsoon sa Mateo, nga early morning, di ba Pastor? Yeah, early morning. Early morning after sa 3 days nga si Kristo namatay, si Mary Magdalene. So din higi-account yun mga higala to prove to you nga what the Bible is telling us is really true and authentic. Nangita siya og witnesses sa iyang sa iyang resurrection. And not only Mary Magdalene, but gradually he opened himself to a greater audience. First sa kay Mary, then the 12, and then the community of the Christians later on with a period of 40 days diha niya gipakita ang iyang nga siya nabuhi para kanato. No? Yeah, Pastor, unsa gyud purpose ni Ginoong Hesus nganong wala sa directly ning ascend ning kayab palangit, ning adto sa langit. Nganong naglinger pa siya, nagstay pa siya for 40 days and 40 nights. Unsay purpose niya? Actually, ang atong pagtuo nga si Kristo pagkahuman sa iyang pagkabanhaw, he immediately went to heaven. Kung imong tan-on ang eksena ni Mary Magdalene nga unta tandugon siya ni Mary Magdalene pero nag-ingon siya nga ayaw sa because I have not yet ascended to my Father. And at that time, wa siya nakatandog but he conversed with Mary Magdalene and he went to heaven and show himself to the Father whether his sacrifice is acceptable to God. Maunang aton pagtuo. And then later on, he allowed the 12 disciples to touch him. Katong early part in the morning, in the first day of the week, which is Sunday, ngadto nga nagtigom ang mga 12 disciples og ngadto ang istorya nga si Thomas murag dili pa mutuo. Okay. Mao to gipagunita niya din sa kilid. And why he linger, for me, why he linger nga 40 days gyud to give us assurance that the one who died at the cross was resurrected and give proof para sa mga gintutunan kaniadto ang mga disipulo ni Kristo that they have the confirmation and the hope that if they believe in Jesus Christ, they are assured of the resurrection and eternal life. Okay. Yeah, Pastor Narciso. Okay, Sir Bern and Pastor Von. So, an additional information concerning about the resurrection of Jesus Christ. Sa akong agiingon, so sa atong ginatun-an karon importante ni nga masabtan nato in a simple way. Kay ang atong Ginoo namatay naman sa cross, unya gusto niya ni ipasabot, i-extend ang iyang plano sa mga makasasala sama nato. And Christian faith, ingon dinhi, stands or falls with the reality of the resurrection of our Lord Jesus Christ. So, we may point to a few critical connection between the resurrection of Jesus and the faith and the life of the believer. Now, these two things
observe ni o maobserbahan sa mga katawhan sama nato nga kung unsa ang ato pagtuo, ang ato faith nga ginatawag sa Ginoo ug ang kinabuhi sang mga believers. Actually, revelation of divine power ang ato ginaiskutan dinhi. Now, the resurrection of Jesus gave evidence that God has power over death. Mo ka nang tininood, God's power is mightier than death and all other powers of earth. No, ingon dinhi sa Romans kapitulo 8, 38 hangtod sa 39. Unya, the power of God which was manifested in the resurrection of Christ. No, sumala sa mga teksto ug kini magagarantiya ingon dinhi that we will live with Him by the power of God. So mauni ang usa sa mga manindot nga mensahe sa Ginoo sama nato. And we need to think on this nga kini implied sa matag usa kanato mga kaigsunan tungod sa dako nga gugma ni Kristo kanatong tanan. Salamat, Pastor Narciso. Okay. In my observations here, I get only two very important points. Although daghan nga mga points. Yes. But nga nung si Kristo, nagpabilin siya for 40 days and 40 nights. Mo pa na rason sa uban, no, nga sila nag-celebrate na sila 40 ka-adlaw. Yes. Oo. Pagkapatay na 40 adlaw, Okay. 40 ka-adlaw celebration. Siguro, gipartner na diha sa pagka-banhaw ni Kristo, nga siya nagpabilin pa for 40 days and 40 nights. So the point there, Pastor, unag yun, nga point ako nakuha, nga nung si Kristo wa siya dayon nag-adto sa langit after siya na-resurrect, mga igsoon, to prove what He has prophesied. Okay? That it is true. The first good, the big prophecy nga iyang gisulti sa mga sumusunod sa mga tinun-an mga igsuonan is that nga this temple go on after 3 days will be what? Revealed it again. So kinsa na nga temple ang gi-refer? It is His body. Nga mamatay siya after 3 days, mabanhaw siya. So unsaon niya pag-prove kung dili siya magpakita sa iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya? Okay. That is why the second point here, He appears to Thomas. Muna si Thomas, ang iyahang description si Thomas is a doubter. Yeah. Di ba, no? Yeah. Maduha-duhaon siya. Kay si Thomas, bintahuso kaayo. Bintahuso si Thomas. Kung atong tanawon diri sa John 20, 26, 29, the narrative here, nindot kayang narrative. Makigsuonan, allow me to share to you the narrative here. And after 8 days, His disciples were again inside. So, walo na kaadlaw. Kauban ni Jesus Christ. Now, and Thomas with them. Thomas is one of His disciples. Now, karong giingon din Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst and said, "Peace to you." Kalinaw diha kaninyo. Then He said to Thomas, "Reach your finger here." Gingnan niya sa Thomas, palihog iyon sa tanduga kuan ang imo iabot ang imo nga kamot and put it into my side. Do not be unbelieving, but believing. And Thomas answered and said to Him, "My Lord, my God." Jesus said to him, "Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." So karon ang atong study, mga kauturan, this is actually authenticated o kita gitagaan sa Bible nga naay mga pipila ka mga tao nga true intro ilag yun nasaksihan ang atong manunubos nga si Ginoong Hesus. Kita wala naman ta makahimo sa pag saksi didto sa senaryo gyud, but giingon ni Kristo dinhi the very last point here in chapter 20 verse 29, "Blessed are those who have not seen and yet what? You believe." So, duha ka punto diri, Pastor, to prove that His prophecy is true, and second, that our faith should be substantiated with what? With the truth. Yeah. Pastor Juan? Kung atong tan-awon ang senaryo sa una, nay usa ka sikta sa Judea or Jewish religion nga ginatawag the Sadducees. Ang Sadducees wala nagtuo nga naay resurrection. Mao to naay pangutana sila kung mamatay ang tawo, kinsa man ang iyang asawahon. Kung naa siya daw 5 ka asawa, pag namatay atong tanan, kinsa may asawahon sa langit. Mao to gitubag ni Kristo nga in heaven we will be like angels and angels do not marry. But
to go deeper sa senaryo sa kamatayon ni Kristo, kung aton tan-awon, mao ni Sir Bern ang panahon nga sa kamatayon ni Kristo, ang ilang theological understanding sa kaluwasan dili fixed og daghan disorder sa ilang hunahuna. In fact, after the death of Jesus Christ, ang dako nga nagdominate sa ilang kasing-kasing is fear and confusion. Na fear, na confusion, disorder, o maingon sila, is Jesus really the Redeemer, the Savior? Ngano nga namatay siya? And so the 40 days confirms everything and put into order. Mao na nga ang 40 days, mao ni ang konsakuan pa reconstruction ni Jesus Christ sa ilang hunahuna kung unsa gyud ang theological significance of Jesus Christ in the redemption and salvation. Nga diha nila na konfirmar nga ang giingon sa tibuok balaan nga kasulatan og si Kristo pod iyang gipakita usa-usa from Old Testament, gika sa Old Testament, from the Torah until the last part of the Old Testament, gipakita niya sa iyang mga gitutunan kung asa siya diha ug unsa ang iyang role, and then after that, the teaching of Jesus Christ, then it gives the concrete understanding of his, shall I say, pagkamanluluwas para kanato, nga na-confirmar o na-put into strong foundation ang pagtuo sa mga gintutunan kaniadto after the 40 days experience with Jesus Christ before his ascension. Pastor Von, thank you so much, and also Sir Bern. No, kanindot kayong ato napaminawan karon. Pero gusto ko pod nga idugang pa dinhi ang pipila ka mga information concerning no ginabalik-balik inato ni para masabtan nato ngay kay ako nagtuo nga kining resurrection, ang pagkamatay ni Kristo adunay misyon nga gihatag nga kasiguraduhan sa mga makasasala. Now, the mission of our Lord Jesus Christ has two major focal points. One is his role as the suffering servant, and the other is his role as the returning heavenly Son of Man. Now, take note kining duha ka medyo rules nga gihimo sa atong Ginoo. Now, the first mission was to be accomplished on the cross. Jesus fulfilled the role of the suffering servant nga ato kini mabasa sa Isaiah kapitulo 53. Unya ingon dinhi, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Now, sa Marcos kapitulo 10:45. Now, in this particular passage, mga kaigsunan, mga kaigalahan, Jesus gained victory over sin and death on the cross. He died as a ransom for many. He accomplished his task on the cross. Now, the second mission is yet to be accomplished. If Jesus were not raised physically from the dead, then he would still be resting in a grave in Palestine. And his teaching about his return in the clouds of heaven would be a massive deception. But so far sa ato na paminawan, it was explained by Sir Bernie and then by Pastor Von nga klaro kaayo ang ato na paminawan karong mga taknaa. Nga ato kini ibutang sa ato pangunahuna, sa ato bugos tibuok nga kinabuhi, mga kaigalahan ug mga kaigsunan, nga ang Dios adunay dako nga paghigugma kanato. Therefore, i-grab naton ang opportunity ato paminawan, ato higugmaon si Kristo, ato siya sundon sa ato tagsa ka mga kinabuhi samtang kita nagapaabot sa iyang pagbalik dinhi. Kaya ako nagapati, one of the ministries nga gihimo ni Kristo dito sa langit, nag-andam sa ato pagapuy-an. He will come very soon. Yeah, Pastor, that is one. We are going to discuss about
the works of Jesus Christ there in heaven. Kay Yeah. after 40 days, dili kalalis mga igsoon, gigisulti sa bilang kasulatan, human sa 40 kaadlaw, siya mikayab palangit. Yes. Og nakit-an gyud sa mga shepherds. At the same time, ang Galileanhon nga mga tao no, nakakita gyud sila. Ang angel nitaper sa ilaha nga unsa may inyong gitanaw dinhi. Ang Kristo nga inyong ginatanaw to ana sa langit ug mobalik sa dili madugay. But igsoon mao kini before nato na Pastor Bon discussion and Pastor Bon perhaps will give a comment to that nga ang ministry ni Jesus Christ dito sa langit. One thing very important mga igsoon, after the 40 days before Jesus ascended to heaven, na siya very inspiring pastor nga gibilin sa iyang mga tinun-an. Actually, wala niya gibiyaan ang iyang mga followers. Sama ikaw ug ako, masunod ka diha kang Ginoong Hesus. Wala kanya gibiyaan sa iri nga gipasagdan kaniya. And Jesus promised the power of the Holy Spirit according to Acts 1 verse 8. That is why Jesus, although physically, wala na siya dinhi sa yuta karon, but naghatag siya sa iyang unsa? Sa iya Holy Spirit nga maoy mo substitute niya, although physically dili na makita si Jesus, but mga igsoon, God is there active on guiding and leading His people. Una matutuod nga vicar of Christ. That's it. Uban nga mo claim nga sila daw o vicar of Christ. But we can really say that the scripture nagpamatuod nga ang Holy Spirit is the representative of Christ in the absence of Jesus Christ dinhi sa duta. So pagkayab niya sa langit, ipadala niya as representing the divine agent through the Holy Spirit, nga mao siya ang tinuod gyud nga vicar of Christ. Okay. No? Yeah. So karon Pastor, we will go direct sa work ni Jesus dito sa langit. According to the Bible, Jesus there is sitting at the right hand of the Father, not only sitting there at the right hand, but He does a very important work. Unsa ni nga trabaho ni Jesus nga gihimo didto sa langit. Nagsaad man siyang mubalik siya pag-usab. So unsay iyahang activity dito sa langit? Makita ni nato Sir Bern nga description. That's why ang pagtuon sa sanctuaryo is very important, because the sanctuary is the only one that pictures the ministry of Jesus Christ here on earth and on heaven itself. Nga si Kristo sa pagsulod niya sa sanctuaryo, or rather, ang priest nagsulod sa sanctuaryo, in the same manner, Jesus Christ Himself as the high priest. And that's why the reason why He was resurrected, because He is functioning as our high priest. Ato huna-hunaon first, we will understand what is the purpose of a priest, no? Ang priest is a representative of humanity to God. And that's why natun-an nato last time, Sir Bern, nga when Jesus Christ first function, He is representing God to man because He functioned as a prophet. And that's why He proclaimed, He gave the message of God. But after the proclamation time of Jesus Christ, or rather, after the time of preaching of Jesus Christ as functioning as a prophet, now He is functioning as priest. Not only as a priest, but the high priest in heaven, nga siya amo ang pinakamataas nga pare, nga makita nato that He is taking and bringing the petition of human being kung unsa ang atong mga ginahangyo sa Ginoo o ginapangayo o ginapangayuan o pasaylo, siya amo ang mugdala sa iyang amahan og magplead sa amahan nga katong atong mga petition of supplication o pagpangayo pagtawad, siya mao ang intercessor, siya mao ang nagpatunga og attorney nga mo plead sa amahan, kay dili kita makadiretso sa amahan kung dili pinaagi sa iyaha. Okay. Kanindot kaayo nga kung nagpabilin lang siya nga namatay ngadto sa yuta, walay paglaom nga kita, somebody will make a petition to the Father. But He lives for another purpose, and not only to redeem us through the blood, but He lives as well to function as a priest,
nga siya amo ang magdala sang aton mga pagpangayog pasaylo para mapatawad ang atong sala. Og iyang gidala ang iyang bilidon og mahal kaayo nga dugo nga mao ang sakripisyo niya og gipakita niya sa iyang amahan. Father, I have purchased the sins of my people through my blood. And now kanindot kaayo nga nabanhaw si Kristo og siya karon ang atong pinakamataas nga pari. Mabasa na naton sa Hebro, kadaghan nga makita nato sa Hebro mentioning about the priesthood of Jesus Christ. Og ako pagabasahon Pastor Von para at least madunggan sa ato nga mga viewers sa pagkakaron. Nga kini mabasa nato sa Hebrehanon kapitulo 2, 17 hangtod sa 18, unya 4, 15 hangtod sa 16 para aduna tay reference sa ato nga pagtuon karon. Now ingon dinhi, therefore in all things he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people, for in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted. Sa Hebrehanon kapitulo 2, 17, 18 ana. Unya sa 15 o 16 nga sa Hebro 4 ingon dinhi, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Pasalamatan nato mga kaigsunan, mga kaigalahan, nga ang Dios, no, nga nagarepresentar dinhi nga mao ang ato pinakamataas nga pari, naghimo gayod sa iyang kaugalingon nga siya maoy magapatunga, maga-mediate, magapasan sang ato mga sala para nga kita matagaan og dako nga kasiguraduhan, Sir Bern. Yeah, Pastor Narciso, that is a very good eye-opening karong takna nga you are mentioning about the passages in the Hebrews, no, to reaffirm nga ang balaang kasulatan itself mentioning about the high priest, about the works of Jesus Christ in heaven. Pastor Bon, kining study sa earthly and heavenly sanctuary, this is another topic nga itong i-deal. Kay lalom-lalom ni. Di basta-basta nga discussion para masabtan gyud sa ato nga mga kaigsuonan, kining among gimension igsuon kaninyo nga high priest, wag dili ninyo siya ma-visualize kung unsa gyud, kung ato ning ma-discuss ang earthly and heavenly sanctuary, diha ninyo ma-appreciate ug masabtan nga maudi ay ni ang beauty ug maudi ay ni ang purpose nga nung si Jesus Christ acting as a high priest. Ato nang i-deal, no, separately sa atong topic. That is why mga igala, among kamo hangyoon to stay by, to join with us sa ato matag discussions kay very importantly igsoon. Now, the very point na gidi Pastor, nga nung gi-mention sa balaang kasulatan, di ba, kuan nga, he is our high priest. Another term, siya mo'y atong mediator, di ba? Siya mo'y atong advocate, siya mo'y atong lawyer. So meaning to say, Pastor, kung wala di ay si Kristo dito sa langit karon nga nag-act as a high priest, our advocate, our mediator, our lawyer, unsay may tabo sa tao? Wala gid siguro sa paglaom. Meaningless. So take note mga kaigsuonan ha, we are talking about mediator, we are talking about the lawyer. Kung naay lawyer nga ay judge. Kung naay judge ay lawyer, naay accuse. So kinsay gi-accuse? Kita ang gi-accused. Kinsay atong accuser? Ang iyawa. So, unsay may tabo kung si Kristo wala ning adto sa langit. Correct. So, pasabot di ay nga si Kristo, pagkayab niya nga adto sa langit, he enter in a judgment hall. Na? Mura na ay judgment. Og na di ay judge, which is the Father, and we are the accused, and we have the accuser, the enemy, which is Satan, and we are the target of the accused. Correct. But Jesus Christ is our Redeemer. He is the sacrifice, and then He is the priest nga nagahangyo sa amahan didto para kita malibre og ma-justify sa atubang sa amahan nga ang sala nga gibuhat nato iya nang gibayaran og ang pagkamatarong nga naa siya nanging atong pagkamatarong. Pastor, ni Adrian, nindot kaayo akong i-share ang 1 John 2:1. Nag-ingon, my little children,
These things I write to you, so that you may not sin. If anyone sins, you have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Okay. Praise the Lord, Pastor. Okay. Kanindot kaayo nga tanawon nga although we cannot live perfectly in this world kay we are living as mura building kita nga gina one by one being restructured through the sanctifying work of the Holy Spirit. And God give us a provision nga we will not be hopeless. Nga kung makasala man gyud kita, let us always look constantly that we have an advocate with the Father, which is Jesus Christ. Okay, thank you so much, Pastor I think, Von. Pastor Bon, ito hangiyon si Pastor na sa Hebrews Pastor 7:25, number 60 ha, kung palihog. Basahan Basahan nato, sa ha? assurance, no? Therefore, he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. What a beautiful promise, Pastor. Okay. Now, I think nga atong time di nagyud kayo mga higala, mga kigsunan, mga kabugtuan namo, much our desire unta nga ato pag mapalawman, atong mabruden ang ato nga study nining takna, but because of time constraints, we do believe na ako may nakuha what is really the purpose why our Redeemer lives, no? Nganong nagkinabuhi siya, na nabanhaw siya, nagpakita siya for 40 days and 40 nights sa iyang mga disciples, sa iyang mga close friends, igsoon to vindicate, aron to prove nga ang iyang ginasulti, samtang naghimo sa siyang earthly ministry, mga igsoon, tinuod, og ma-establish ang pagtuo sa iyang mga tinun-an, og ang atong pagtuo, og to prove to them nga He is going to heaven to help all of us. Correct. So karong gabi, karong takna sa igsoon atong hangihon si Pastor Bon to say I think 2 minutes to wrap up, and then si Pastor Narciso, and we will have a closing sa ato nga study. Kanindot kaayo paminawan na Sir Bern o Pastor Narciso Yes. nga niining atong hero of faith. Buhi siya. Daghan nga mga heroes nga makita nato sa mga istorya, pero namatay sila tanan. Yes. O tanan nga hero murag namatay gud, no? O wala mabuhi. But niining hero nato, he is the only hero nga namatay pero nabuhi. Because through his resurrection, it assures us nga naatay paglaom sa kaluwasan. Nga even though our condition sa sala nga nag-exist sa niining kalibutan, it's so grave nga mura hopeless kita. Correct. Ang kagubot karon og ang sakit, pandemic, or tan-awon nato ang gira karon sa Ukraine og sa Russia, og ang mga kagubot sa palibot nato, it seems nga makita nato that this world is hopeless. If Jesus Christ died at the cross and remained to be dead, then I think His death, mga kaigsuonan, walay silbi, walay pulos ngadto nga kamatayon if He was not resurrected. And we are grateful and thankful that He did not only resurrected, but He continues His work as a high priest for all of us. Agod ga maluwas kita, ma-justify kita ngadto sa langit nga mao ang makita nato in the judgment hall in heaven that we are accused, but then He continues to live as our mediator and advocator for all of us. Okay, thank you so much, Pastor Von. So, sa sulod sa 2 ka minutos, nga gihatag kanako ang ako masulti karong takna ang mga kaigalahan ug mga kaigsunan nga ato i-acknowledge sa ato kaugalingon nga kita makasasala sa atubangan sa Ginoo. But because of the love of our Redeemer, nga walay lain kun si Kristo, nga mao siya nagdupa dito sa cross, tungod sa iya dako nga plano nga kita makabaton sa kaluwasan, and we will be justified sa iyang atubangan kay siya mismo ang naghisgot niini. So, to wrap up no sa akong agiingon, the resurrection of Jesus makes possible the justification of believers. That includes you and me. Unya giingon ni Apostol Pablo
sa Roma Kapitulo 4, versikulo 25. Ingon niya dinhi, Jesus was handed over to death for our trespasses and was raised for our justification. And finally, sa gingon dinhi, without the resurrection of Christ, believers would find ultimate justification meaningless. Busa ato pasalamatan gayod sa dako nga paghigugma sa Ginoo sa mga makasasala, sa ato mga kaigalahan nga nagapaminaw karon, ato kini tagaan og dako nga importansya ang pagministeryo sa Ginoo dito sa langit, nga walay lain nga siya mao ang ato advocate, siyang ato manugpatunga, mediator, siyang ato abogado, siyang ato manugdepensa didto para nga kita makabaton sa kaluwasan sa iyang pag-abot. Daghang salamat. Salamat, Pastor Bon. Salamat, Pastor Nars, sa inyong parting statement karong tagna sa ato nga pag-study. It really well said. Now, mga kaigsuonan, by describing the evidence behind the resurrections of Jesus Christ, Scripture has given us powerful reason for trusting in the hope promised us by the resurrection of Jesus. Pagkanindot kayo. So karon, without no doubt, nga ang atong manuluwas na banhaw gid siya, busa atong ibutang atong pagsalig, diha kaniya igsuon nga ang iyang saad tinuod og natuman alang kanimo og kanako. The Scripture has given us the assurance that Christ continues to take care of us and protects against us Satan's attack. Igsoon, yes, the Lord is with us always. That is why He promised in Matthew, "Lo, I am with you, even until the end of the world." Igsoon mo balik si Ginoong Hesus as what He had promised in John chapter 14, 1-3. He is going back to take us home. That is why hinaot kini nga study karon. This will help you more closer, establish more closer relationship to your Lord. Walay daghang pangduha-duha nga namatay siya alang kanimo ug kanako ug kuhaon kaniya sa dili madugay. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan mga higala nining atong manindot kayo nga pagtuon. Subo sa atong hangyoon si Pastor Narciso sa pag-close sa ato karon nga pagtuon pinaagi sa pag-ampo. Okay, ako gihangyo ang ato mga viewers pagduko sa ato mga ulo alang sa ato pag-ampo. O Dios namo nga mahigugmaon hinaikaw sa kaitasan sa mga langit, dako ang among kalipay og pagpasalamat kanimo sa makausapa nga imo kami gipahinumduman sa mutagsa ka mga obligasyon bilang mga makasasala, nga aduna kami high priest, abogado nga nagpatunga didto sa sanktuaryo sa langit para ang amo mga kasalanan, mga sala nga ginahimo sa imo atubangan, imo mapatawad. Busa tudloy kami nga mahinadlokon sa imo atubangan ug unya amo maeksperiensyahan ang kasiguraduhan paglaom nga imo gitanyag sa matag usa kanamo. Salamat sa imo pagpadala kay Ginoong Hesus nga namatay sa cross para kami makabenepisyo sa kaygayonan nga makig-uban kaniya og ma-enjoy namo ang mga panalangin ilabi na gayod sa kinabuhing dayon nga imo igahatag kanamo. Panalangin usab ang amo mga viewers, mga kaigalahan nga nagapaminaw karon nga sila kanunay nga magapaminaw sa programa Pulong sa Kinabuhi og amo mabaton ang kalipay og kasiguraduhan nga sa imong pag-abot makita kami nga matinud-anon sa pagsunod kanimo. Daghang salamat nga ikaw maga-uban kanamo og magapatawad sa among mga kalapasan nga nahimo og labaw sa tanan mahimo kami nga malipayon nga manog paminaw sa imong mga pulong og sa imong pag-abot masapwan kami nga matutom nga nagaalagad kanimo. Daghang salamat o Dios sa imo saad nga ikaw magatubag kining among pag-ampo kini tanan amo gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Daghang salamat mga higala sa inyong pagpakigkaoban kanamo. Sige hapon amo kamong dapiton sa sunod nga to nga pagtuon ubani kami aron inyo pagyud masabtan ang dugang nga kamatuoran sa pulong
ni Ginoong Hesus o sa balaang kasulatan. Busa mag-uban na usab kita sa sunod nga panahon niining atong pagtuon sa pulong sa kinabuhi.